Ayan, isang napakagandang araw po sa ating lahat, mga kaboses. Palakpakan ho natin ang ating bawat isa dahil tayo po ay buhay pa. Dapat to, masaya ho tayo sa karagdagang buhay po na ibinigay ng ating poong may kapal. Ayan, palakpakan ho natin. Sa likod ho mga kaboses ng bagatensyon ng ating gobyerno, tayo po ay nananatili natatayo sa katotohanan mga kaboses. Kaya welcome sa Vox Populi PH lahat mga nakikinig sa atin ngayon kasi alam natin kapag clinic nyo ito, interesado kayo sa ating topiko ngayong araw mga kaboses. Ito lang naman ho mga kaboses yung sinabi ni Attorney Salvador Panelo na meron daw mga lumalapit kay Presidente Digong na mga retired Armed Forces of the Philippines member at saka meron din daw active. Ano kaya yung sinabi ng mga retired Army mga kaboses? Alaman naman ho natin, ito tatalakayin din natin mga kaboses kasi may mga open letter. Ito nga mga retired officers po mga kaboses na ika nga mga kaboses gusto na nilang patalsikin si Romualdez o inuudyok nila mga kaboses na mag-resign na lang daw itong si Romualdez mga kaboses, si House Speaker Martin Romualdez mag-file daw ng resignation para matapos na daw ho ang lahat. Yan yung sinabi ng mga retired officers. Mamaya babasahin natin yung open letter. Nag-circulate din po noong Nobyembre 1 pa po mga kaboses. Kasi ikukonekta natin dito sa sinabi o revelasyon ni Attorney Salvador Panelo na may mga military daw na lumalapit kay former President Rodrigo Duterte at nag-uudyok daw na mag-take over diyan sa Malacanang. Na nagsabing magkukudita daw ho mga kaboses yung mga active AFP members base sa statement ni Salvador Panelo pero pinigilan daw ni former President Rodrigo Duterte. Atin po pakinggan itong isang interview po mga kaboses mula ho sa Bilyonaryo Channel. Ito po si Attorney Salvador Panelo. Si Presidente nga ang pumipigil sa military. Ayaw niya ng coup. Ang dami na lumapit sa kanya. Ayaw ko ng bloodshed. So, you're saying that active and retired military personnel ay lumalapit kay dating Pangulong Duterte? Maraming lumalapit sa kanya. At sinasabi pong ano? O edi, ano pa? Ano po? O edi, mag-take over sila. Kasi kahit nung presidente That's pa yan. serious. Nung presidente pa yan, di ba, iniiwan kami sa cabinet niyan. Sa galit niya, kayo, bahala na kayo. Magkudita kayo kung gusto niyo. Ayoko na dito sa gobyerno to. Di ba, ganun. Yun din ang sinasabi niya. Kung gusto niyo yan, pero ayoko ng bloodshed. Ayokong madugo. Hindi ba sinasabi niya, hintayin niyo na lang, patapusin niyo na yung mama. Ayun, sa totoo lang, between us, talagang yun ang gusto ni Presidente. Ayan, mga kaboses, yan yung statement ni Attorney Salvador Panelo. Kung susumadahin ho natin mga kaboses, sinabi niya dito nga na meron nga raw lumalapit kay former President Rodrigo Duterte. And can you imagine? Meron palang mga pagtatangka raw mga kaboses na plano yung ating Armed Forces of the Philippines active and resigned na officers mga kaboses na patalsikin yung administrasyon ni Marcos mga kaboses. Pero pinipigilan lang ni former President Rodrigo Duterte. Kumbaga gusto niya ng patas na laban. At hayaan yung mga tao ang humusga at makita kung anong klaseng gobyerno itong meron si Marcos mga kaboses. Kaya mga kaboses, kung pagbabatayan natin itong sinabi ni Attorney Salvador Panelo, kung totoo man ito o hindi, ang importante ay napigilan ho ni former President Rodrigo Duterte. Palakpakan ho natin.
kung totoo ho ito mga kaboses, ibig sabihin lang po nito, may mga kasundaluhan pa rin po tayo na napakalapit po sa puso ng ating former president, Presidente Digong, na hindi ho, mga kaboses, nag-a-agree o nagsosuporta sa polisiya sa administrasyong Marcos. Yan yung kinakatakot natin, baka magkagulo itong bansa natin mga kaboses. Wala na tayong direksyon no? Although functioning yung government natin, pero nababalutan tayo ng politika mga kaboses. Bawat galaw politika. Bawat galaw may utot. Kaya bawat galaw natin mga kaboses, kailangan rin nating maging mapagmatsyag. Kasi baka hindi natin alam mga kaboses, habang tayo nai-enjoy sa pagtanggap ng mga perang ibinubuhos mula sa Malacanang o mula sa gobyerno mga kaboses, tayong mga maralitang Pilipino, nai-enjoy dyan, nai-enjoy rin yung mga politiko. Hindi ko naman nila lahat mga kaboses. Baka kasi nawala sa atin yung word na pagmamatsyag mga kaboses, kasi baka natabunan na ho tayo ng sabihin na natin mga bayad-bayad. Baka meron baka meron lang mga kaboses, kaya alam naman ho natin. And dito meron tayong ipapakita sa inyo mga kaboses, ito hong pag-uudyok ho ng mga retired officers kay House Speaker Martin Romualdez, mga kaboses, na mag-resign. Di lang ho retired military, meron din hong mga retired police officers at mga concerned citizen ang nanawagan raw ho ng resignation. Itong post na ito mga kaboses, mula ho ito kay former Brigadier General Orlando E. De Leon, mga kaboses. And pinost ito ng iOrbit News Online, mga kaboses. Babasahin lang naman ho natin yung open letter na nag-circulate ho noong November 1, mga kaboses. Ito ang laman. Retired military and police officers alongside concerned citizens are calling for the resignation of House Speaker Martin Romualdez over allegations of fiscal mismanagement and corruption under his leadership. Ayun ho. In an open letter circulated on November 1, former National Intelligence Coordinating Agency o NICA Chief si Major General Alex Paul Monteagudo po, along with AFP and PNP retirees and taxpayers, ito ho yung mga concerned citizen, kasi tayong lahat mga taxpayer accused o inakusahan si Romualdez of pushing unsustainable national budgets, misusing public funds, and failing to curb corruption in Congress, mga kaboses. Yan ang sinabi, no? Bago tayo magpatuloy, ito munang i-highlight natin mga kabos. Accused Romualdez of pushing unsustainable national budgets, misusing public funds, and failing to curb corruption in Congress. Yung unsustainable national budgets ho ba, mga kaboses, nakikita ninyo? Ano bang ginagawa ng kongreso natin ngayon, mga kaboses? Kung pagbabatayan natin itong open letter na ito, mga kaboses, sa tingin ninyo, totoo ba ito? O wala lang, mga kaboses? Propaganda lang? Sa tingin nyo? Kasi marami tayong nakikita no? Yung mga budgets natin napupunta doon sa AKAP, napupunta doon sa mga ayuda, mga kaboses, which is ibig sabihin haharap pa rin tayo, mga kaboses, ng napakatindi na krisis kasi nga inaayudahan pa tayo ng gobyerno. Yan yung unsustainable, mga kaboses.
ng mga national budgets, hindi naman talaga sustainable yung mga ayuda. Ano po, mga kaboses, kailan ba naging sustainable? Pagkatanggap mo ng ang ayuda, after ilang araw, mawawala rin yan. Magkano bang ayuda? Sige, pagpalagay na natin na 10,000 pesos. Buti nga lang kung may nakatanggap ng 10,000, yung iba 5,000 lang. 'Di ba? Mga kaboses. So hindi natin masasabing sustainable program siya kasi wala siyang natutulong paano maihaahon sa ihirap yung ating mga kababayan. Parang ano lang mga kaboses, napatronize lang yung pagka mahirap natin ng ating bansa, mga kaboses, o nananatili tayo mahirap kasi walang ginagawa ngayon yung gobyerno, no? Na mga sustainable programs. Ito po, misusing public funds. Iwan ko na lang dito. Ipagpapatuloy po natin yung open letter. Sabi ho dito, the group cited the alarming 15.589 trillion pesos national debt. Ayan, as of August 2024. Grabe na yung utang. Mga kaboses, umakyat na sa 15.5 trillion. Imagine, paano natin yan babayaran, mga kaboses? Tag 100,000 tayo bawat isa. Yung mga batang hindi pa sinisilang may mga utang na. Paano ito? Alongside Romualdez backing of a 6.352 trillion budget for 2025. Wow. Which exceeds the projected national revenue of 4.64 trillion pesos, resulting in a 1.712 trillion deficit. They also accused him of diverting 26.7 billion from the Department of Social Welfare and Development's o DSWD AKAP fund into a fake People's Initiative for Constitutional Amendments. Ito po yung nag-arise na issue na mayroon daw pirmahan na nangyayari sa ibang mga lugar, mga kaboses. Gaano po ito katotoo? Sino ba yung mga nakatanggap ng mga People's Initiative signature, mga forms? Bakit kailangan natin ito, mga kaboses? No? Although may mga hindi naman talaga natin makonclude na totoo talaga ito, pero ayon ito, mga kaboses, sa ating mga retired AFP and PNP, tapos sa ating mga taxpayers, kasi tayong mga Pilipino may kanya-kanya tayo, may karapatan tayo na magsalita laban sa gobyerno. Kasi gusto natin yung accountability and transparency ho ng ating gobyerno. Kung wala hong nakikita yung tao, edi wala siyang nakikita. Wala siyang nafe-feel sa gobyernong ito, edi wala, no? At sana itong gobyerno na ito, mga kaboses, ay marunong makinig sa kritisismo. Baka kasi kapag nagsalita ng katotohanan o kung ano yung nakikita talaga sa society, mga kaboses, baka magalit kayo. Ito po ang sinasabi nila may People's Initiative, and hindi po tayo nag-uusap dito sa 100 pesos lang, kundi pinag-uusapan natin dito trillion ang utang, trillion yung mga budget. Saan napupunta? Wala mga sustainable programs ang ating gobyerno. Ito pa, Romualdez was further criticized for failing to address the perception of Congress as the biggest criminal syndicate. Nago po, imagine. And 4, alleged misuse of taxpayers' money, including reports of luxury purchases and a Harvard donation. Oh. Sosyal. Ayan. The signatories demanded Romualdez step down as Speaker and Congressman of Leyte's 1st District, citing his disregard for public trust and financial accountability. Yan yung statement ayon po sa pag-uudyok ho ng mga retired officers kay Martin Romualdez na mag-resign na ho, mga kaboses. Tayo binabasa lang naman natin ito, binabalita ho sa inyo, mga kaboses, na merong ganitong nangyayari. Kasi kailangan natin makialam
no, mga kaboses. Given na may programa sila, pero how about kung ano talaga yung sa likod, no, ng mga programang iyon. Kaya kailangan natin makinig, no, sa iba pang mga anggulo, mga kaboses. Gaya nitong posto ito, sinare po ito ni former Brigadier General Orlando De Leon, mga kaboses. And kanina yung plinay natin na video about kay Attorney Salvador Panelo. Ito ho yung sinabi niya, mga kaboses. Ulitin lang ho natin kasi 1 minute lang naman ho ito, regarding daw ho sa pagpigil ni former President Rodrigo Duterte doon sa mga sundalo, mga pulis, o mga sundalo, mga kaboses, mga armies daw ho, mga military, na active and retired daw ho, mga kaboses, na talagang lumapit kay Digong at gusto daw nilang mag-take over doon sa Malacanang. Ito po yung sinabi ni Attorney Salvador Panelo. Si Presidente nga ang pumipigil sa military. Ayaw niya ng coup. Ang dami na lumapit sa kanya. Ayaw ko ng bloodshed. So, you're saying that active and retired military personnel ay lumalapit kay dating Pangulong Duterte? Maraming lumalapit sa kanya. At sinasabi pong ano? O edi, ano pa? Ano po? O edi, mag-take over sila. Kasi kahit nung presidente That's pa yan. serious. Nung presidente pa yan, di ba, iniiwan kami sa cabinet niyan. Sa galit niya, kayo, bahala na kayo, magkudita kayo kung gusto niyo. Ayoko na dito sa gobyerno to. Di ba, ganon. Yun din ang sinasabi niya. Kung gusto niyo yan, pero ayoko ng bloodshed. Ayokong madugo. Kaya hindi ba sinasabi niya, hintayin niyo na lang, patapusin niyo na yung mama. Ayun, sa totoo lang, between us, talagang yun ang gusto ni Presidente. Ayun. Ayan ho, mga kaboses, yan ho ang laban ng ating episode ngayong araw sa video na ito, mga kaboses. Kayo, ano yung reaction ninyo sa ating mga napag-usapan ngayong araw? Comment to kayo sa baba and wag niyo pong kalimutan na sana ho isuportahan ho ninyo para mas lumaki pa yung ating community, mga kaboses, para mas mapalagana pa po natin yung mga nangyayari sa lipunan na talagang totoo, mga kaboses, at walang kinikilingan. Kasi tayo lang yung nakagagawa nito, mga kaboses, dito sa YouTube. Ano? Sila mababayaran tayo, hindi. Talagang katotohanan lang po tayo, mga kaboses. Ayan, napakaraming salamat po sa inyong lahat, mga kaboses. Palakpakan ulit na. Ayan, palakpakan. Maraming salamat po. Please hit like kung nagustuhan ninyo. Tapos dislike naman kung hindi nyo nagustuhan, mga kaboses. Comment kayo kung may gusto kayong i-comment. Reaction ho, mga kaboses. And subscribe and click the notification bell para notified po kayo sa mga bago ho natin mga episodes. Vox Populi PH po. Maraming salamat and God bless po sa inyong lahat.